In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Hello? Hello, Doc. Okay na? Yeah, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Thank you, sis, for the opening prayer. Okay, Doc. Sa pagka ngayon, dalawa pa lang tayo dahil nag-start tayo advance. Ngayon ay 6:56, may 4 minutes pa. Pero start na tayo kasi aalis ako mamaya, magta-travel. Night travel. Okay. So, good evening. Camping. Thank you. Thank you, sis. Hello, Anton. Magandang gabi mga kapatid. Welcome sa ating weekly lecture, Catholic Catechism, Faith Seeking Understanding, no? Knowing our faith. Ang topic natin for this evening is about the Holy Rosary, the power of the Holy Rosary. Since ngayon, the month of October, the month of Rosary, no? Maganda na ito yung i-topic natin. Itong lecture natin ay galing sa book ni Saint Louis Mary de Montfort. Ito siguro sa recent times natin, siya yung one of the greatest Marian saints, no? Saint Louis de Montfort. Napakahaba ng libro na ito. I tried to summarize it the best as I can. Yung mga salient points, no? Kung uubusin talaga natin lecture, siguro aabot to ng mga 5 oras, 6 na oras. No? So, hindi lahat ito na-include ko sa lahat ng book. Sinamarize ko lang. Okay? Si Saint Louis de Montfort, pinanganak 1673, namatay 1716. No? And he is famous sa devotion, no? Fostering devotion to our Blessed Virgin Mary and the Rosary. Okay. Ang first niya message ng book na ito, itong book The Secret of the Rosary, is dedicated to the priests, sa mga pare. Sabi niya, nagmamakaawa ako sa inyo, no? I beg you, beware of thinking na ang rosary ay little importance lang. Okay? Kagaya ng mga ginagawa ng mga taong walang alam. At mga ibang proud scholars. Minamaliit, no? Ang rosary as kagaya ng mga proud scholars, mga theologians, yung mga doctorate, mga taas na yung mga inaabot, minamaliit na nila ang rosary. Sa totoo lang, hindi siya insignificant, pero meron siyang walang katumbas na halaga, priceless treasure, which is inspired by God. By the way, sa mga nahuli, hindi kayo nahuli. Nag-advance lang kami mag-start kasi magbabiyahe pa ako. Okay. Sorry sa mga especially kay Brother Ramel, parating first honor. Hindi ka late. Nauna lang kami mag-start. Okay. So, ang rosary, far from being insignificant, is a priceless treasure, directly inspired by God.
No? And binigay ito ng may kapal sa atin, ang Holy Rosary, to convert, no, most hardened sinners. Sino ba dyan yung naiisip yung mga parang wala na talaga pag-asa ma-convert, ang titigas ng ulo, hindi magbalik loob sa Diyos? Ito ang ating weapon, no? Ito ang ating instrument. At para ma-convert ang most obstinate heretics, no? Yung mga ibang paniniwala na hindi naniniwala sa Santa Iglesia Katolika. Mga saints, no? They pray this. Many popes have endorsed it, no? Ever since. Ang sabi ni Saint Louis de Montfort, no, many people fail to know this secret, no? So nakakaawa dahil maraming tao hindi nila alam kung ano ang power ng Holy Rosary. At kung itong mga pare, no, they understand the secrets of the Rosary, sigurado idadasal nila ito every day at they will encourage people to pray it. No? Sad to say, maraming mga pare ay hindi na sila nagpe-pray ng rosary, tinatamad, no? Or sometimes they feel superior enough to pray this very simple rosary. God and His Blessed Mother will pour abundant grace into his soul. So sa mga pare na will be devoutly promoting the rosary and praying the rosary, bibigyan siya ng grace sa kanyang kaluluwa at lahat ng kanyang mga pagsisikap, bibiyayaan ng Diyos. At ang kanyang mga sermon, no, kahit simple lang, kahit napakasimple, pambata ang kanyang sermon, no, ay magkakaroon ng bunga, no, daig pa ang mga preacher na mga magagaling na nagsikap ng ilang taon, no? Tatalunin pa pag ang pare ay dedicated, devoted sa Holy Rosary. His word, even simple, will do more good in 1 month compared to other preachers na nagsikap sa ilang taon. Okay? So kaya ang iba no, they umaasa sa kanilang galing at talino. They frown upon the simple words, no? Pero hindi mo madadaig ang power ng Holy Spirit through the Holy Rosary. No? Ang iba naman, naniniwala, walang problema, no? They believe in the power of the Holy Rosary, pero hindi naman nagpe-pray ng Rosary. Never said it ourselves, no? So hindi mo maiinganyo, hindi mo matransmit ang devotion kung ikaw mismo hindi nagpe-pray. Ang Rosary, hindi siya pagsasama-sama ng Our Father at Hail Mary lang na prayer, kundi ito ay summary ng mga mystery sa buhay, pasyon, kamatayan, at kaluwalhatian ni Jesus at Maria. So it is the divine summary of the mysteries, no? Kanilang buhay, pasyon, kamatayan, at kaluwalhatian, no, of Jesus and Mary. At ito ay also dedicated sa mga sinners. Sino ba itong mga sinners? Ang sabi ni Saint Louis, ako mismo, greater sinner than you, no, wish to give this rose. So ito yung rosary na ito ay
parang rose, no? Ito ay pula dahil ito ay napatakan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ang sabi nito, tandaan niyo ito ang promise ni Mama Mary. Sa ito ay sabi ni Saint Louis de Montfort, no? If you say the rosary faithfully, no? Faithfully, walang tigil, no? Dedicated ka, nagpe-pray ka ng rosary hanggang sa huli, hanggang sa iyong kamatayan, no? Nakakasigurado ako na kahit ano ka grabe ang iyong kasalanan, ano kadami, ano kabigat, no? Ikaw ay maliligtas. Matatanggap mo ang kaligtasan. May dugtong pa yan, ha? Hindi pa yan nagtatapos. Okay? Even if you are on the brink of damnation, yung nasa, ano ka na ang isang paa mo ay nasa impyerno na, no? Ibig sabihin, kasabihan niya na malapit ka na talagang maimpyerno, yung buhay mo patapon na, no? Kahit binenta mo pa ang kaluluwa mo sa dyablo, kagaya ng ginagawa ng ibang mga singer, mga artista o mga albularyo, mga mga Sirwano, sorcerers, witches, no? They sold themselves to the devil. Kahit ano ka pa ka-heretic, no? Kagaya ng dyablo, katigas ng ulo ng dyablo. Ang sabi dito, sooner or later, no? Sa katagalan, darating ang panahon na ikaw ay magbabalik loob. So, hindi sinasabi dito na kahit ano ka makasalanan, maliligtas ka. No. Darating ang panahon na ikaw ay iiwan mo ang iyong kasalanan. So, sinasabi pa rin dito na magre-repent ka. No? So, magkakaroon ka ng lakas at kapangyarihan na ikaw ay magbabalik loob sa Diyos. No? Babaguhin mo yung buhay at naliligtas mo ang iyong kaluluwa. If, merong malaking if you say the Holy Rosary devoutly. Anong ibig sabihin ng devoutly? Devoutly is iniisip mo yung sinasabi mo. Hindi yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ganun ka lang. Hindi. Devoutly, ibig sabihin, dinadama mo, dinidibdib mo, naintindihan mo, at ang purpose ng iyong pag-pray is to know the truth and para magkaroon ka ng contrisyon at kapatawaran ng iyong mga kasalanan. So, kung ikaw ay nag-pray ng rosary, ang intention mo para malaman mo yung katotohanan at magkaroon ka ng paghingi ng patawad ng iyong mga kasalanan, you pray the rosary devoutly hanggang kamatayan, yun. Ito yung mga promise. Even if you have sold your soul to the devil, kahit ano ka pa makasalanan, you will save your soul because you will be converted. So, ganon. Hindi ka maliligtas kahit hindi ibig sabihin kaya nagpe-pray ka ng rosary, maliligtas ka kahit hindi ka nag-repent, hindi ka nagsisi. So, ang sinabi dito, magkakaroon ka ng pagkakataon na magsisisi, na makakapagsisi. Okay? Now, ang rosary is made up of mental and vocal prayer. Di ba? Merong vocal prayer, mental prayer, yun ang meditation, at contemplative, yung pinaka-highest. So, ang rosary, idadalhin ka niya patungo sa contemplation. Pero primarily, ang rosary ay vocal prayer. Nagsasabi ka ng mga prayers, Our Father, Hail Mary, Glory be our... No? Yun ang vocal prayer. And then, mental prayer dahil you meditate on each mystery.
sa buhay, yugto ng buhay ni Jesus at ni Maria. Ha? Meditation on the chief mysteries of the life, death, sa buhay, yugto ng buhay ni Jesus at ni Maria. Ha? Meditation on the chief mysteries of the life, death, no? Glory of Jesus Christ and Mama Mary. Okay? So itong rosary ay pinaghalo ng blending of mental and vocal prayer. Okay? And also, pinaparangalan natin at ginagaya natin ang buhay ni Jesus at saka ni Maria, ang kanilang mga virtues, no? Ang kanilang mga hiyas, ang mga katangian. So, in summary, you are praying the gospel, you are becoming more like Christ. The more you pray, the more hindi mo na mamalayan, no? Hindi mo naman na nadaramayan kasi it goes beyond our feelings, physical feelings, emotion. It works through the soul. Hindi mo na mamalayan, unti-unti ka nagiging Christ-like, no? I-imitate mo, nagagaya mo ang ugali ni Kristo at ni Maria. So, ang Our Father na prayer at saka Hail Mary, walang pagdududa, ito ang unang mga dalangin at devotion ng mga faithful in the first centuries. No? Sabi ni Saint Louis de Montfort, without a doubt, the first prayer and first devotion of the faithful is the rosary. No? Throughout the centuries, during pa sa time sa mga apostles and disciples down to the present, itong Our Father at saka Hail Mary. Ha? Okay, ngunit ang present form, kasi nag-evolve yan from nag-start yan na sa Psalters, sa mga salmo, ginagaya ng mga lay ang mga monks, and then karoon ng 150 Our Fathers at saka nadagdagan ng Hail Mary. To make the long story short, ang kanyang process, ang evolution ng rosary na dumating sa atin at present form during 1214 nung natanggap ni Saint Dominic ang rosary from Mama Mary, no? Natanggap ng simbahan through Saint Dominic ang present form ng rosary, no? Ito ay naging kasangkapan at makapangyarihang kasangkapan para mabalik loob niya ang mga heretikong mga Albigensians, no? At ibang mga makasalanan. Sino ba itong mga Albigensians? During the time, laganap itong heresy, no? Heresy ng Albigensians. Para sa kanila, ang lahat ng material, laman, ay masama. Espiritu lang ang mabuti. So, ang laman, ang katawan ng tao, masama ito. So, yung spirit na good, trap sa katawan. Mali po yan dahil ang katawan at espiritu ginawa ng Diyos. So, bawal sa kanila makapag-asawa, bawal kumain ng mga karne. Ang dami nilang pinagbabawal. So, laganap talaga at naging violent rin itong grupong ito. So, naging masakit sa ulo, hindi lang sa simbahan, kundi kahit sa mga kingdom ng mga monarch sa gobyerno. Kasi naging troublemaker ito sila. Ang daming mga patayan nangyayari. Okay? Now, Saint Dominic, parang desperado na siya kasi hindi niya ma-convert itong mga Albigensians kahit ano na siya kagaling sa mga diskurso niya, no? At napipigilan ang conversion ng mga heretics na ito dahil din sa mga kasalanan ng mga tao, laganap din ang mga sinful lifestyle ng mga tao.
So, ang ginawa niya, pumunta siya sa bundok, doon siya recollection, no? Doon siya nag-pray for 3 days. Nag-ayuno siya, penances, pray without ceasing, no? Hanggang sa nagkalasog-lasog ang katawan niya sa kanyang mga penitensya, hanggang nagkomatos siya. Nung nagkomatos siya, si Mama Mary nagpakita sa kanya kasama ang mga 3 anghel, no? At sinabihan si Saint Dominic, alam mo ba, Dominic, kung ano ang sandata na binigay ng Santissima Trinidad, no? Para ma-reform ang mundo, no? Para magbago ang mundo? Alam mo ba kung ano yung sandata na binigay ng Holy Trinity, Santissima Trinidad? Sabi niya, o ina ko, no? Sabihin mo sa akin dahil alam mo lahat. Dahil maliban sa kay Jesus na anak mo, no? Ang sunod niyon, ikaw na ang instrumento ng aming kaligtasan. No? Pagkatapos kay Jesus, ang sunod ay ikaw na ang instrumento ng aming kaligtasan. You have always been the chief instrument of our salvation. And then sagot ni Mama Mary, no? Gusto kong malaman mo na sa ganitong pagdigmaan, ang battering ram, alam niyo yung battering ram, yung pangbundol dun sa gate ng mga kaharian para mabuksan. Yung battering ram ay ang aking angelic psalter. Ang tawag dati sa rosary ay angelic psalter. Salmo, mga psalms, no? So, ang angelic psalter, bakit angelic? Dahil ang nagsabi ng Hail Mary ay si Saint Gabriel, no? Hail Mary. So, kaya angelic psalter. So, ito ang sa pakikipaglaban sa ganitong klaseng digmaan, ang battering ram ay ang aking angelic psalter, no? So, para maabot mo itong mga pusong bato ng mga makasalanan, ng mga kaluluwa, no? Ipalaganap mo, i-preach mo, no, ang aking rosary. Sabi niya. So, nabuhayan ng loob si Saint Dominic. Tumayo siya at pumunta sa lungsod, no? At ang mga anghel, sila ang nag-ring ng bell sa simbahan para magtipon ang mga tao at nagsimula ng mag-preach si Saint Dominic. Pag-start ng pag-preach si Dominic, natakot ang mga tao dahil biglang nagkaroon ng kulog, lindol, malakas na bagyo, no? At lalo na silang nataranta nung nakita nilang imahe ni Mama Mary sa malapit na simbahan. Tinaas ni Mama Mary ang kanyang kamay at tila ba nagbigay ng senyales na tatawagin niya ang vengeance ni God, no? Ang kanyang hustisya para hatulan ang mga tao kung hindi sila magbabago, no? At hindi nila babaguhin ang kanilang buhay. So, nag-pray si Saint Dominic at kaagad tumigil ang bagyo. Doon, bumalik na naman siya sa pag-preach. In-explain niya ang Holy Rosary, kung anong importance ng Rosary, value. Dahil sa kanyang powerful preaching, maraming tao tinanggap ang kanyang mensahe. At dyan, nagsimula silang nag-pray ng Rosary. Sa maikling panahon, nagkaroon kaagad ng pagbabago. People began to live Christian lives, gave up their sinful habits, no? So, ang bilis ng resulta dahil sa battering ram na Holy Rosary. So, sa buong buhay ni Saint Dominic, he preached the Rosary. Yan ang ginawa niya sa buong buhay niya.
No? Pinapakita niya sa kanyang buhay, sa kanyang personal example. Hindi lang sa salita, kundi sa kanyang buhay talaga. Pinipreach niya ito hindi lang sa mga Katoliko, kahit pa sa mga heretiko, sa ibang mga paniniwala, kahit sa mga simpleng tao at sa mga matatalino. Okay. Before siya mag-prepare ng kanyang sermon, ito ang kanyang sekreto para maging effective. He prayed the rosary. At after ng kanyang sermon, he pray again. Tila ba ito ang kanilang parang banding ni Mama Mary? After the preaching, he will pray again. Okay? So one day, as he was about to prepare, nagpe-pray naman, kaugalian niya, nagpe-pray siya ng rosary before siya mag-prepare ng sermon. Feast ni Saint John the Evangelist. Napakita sa kanya si Mama Mary. At ang sabi ni Mama Mary, ang pinaghandaan mo ngayon na sermon ay maganda. Okay? Ngunit, bibigyan ko kita ng mas magandang sermon. Okay? So, dito, anong lesson makukuha natin dito? Mga kapatid, minsan, may mga magaganda tayong plano. Pero ang Diyos, may ibibigay sa atin na mas maganda pa. So, anong susundin natin? Hindi lahat na maganda ay kalooban ng Diyos. So, kagaya ng kasabihan, the enemy of the best is the good. No? Kaya we should always be sensitive to the leading of God. Binigyan siya ni Mama Mary ng maliit na libro. Binasa niya, inintindi niya, at nagpasalamat siya kay Mama Mary na binigyan siya ng magandang sermon. So, hindi niya masyadong binigyan ng diin ang tungkol kay Saint John. Ang sinabi niya lang na he had been found worthy to be the guardian of the Queen of Heaven. And also, ang kanyang mga tigpakinig during the time, mga sikat na mga theologian. No? At ito sila nasanay na makikinig sa mga matalumpati at matatalino na mga diskurso, mga intelligent lectures, di ba? Gaya ngayon sa mga di ba? Kung kaharap mo mga doctorate, mahihiya ka naman na bigyan mo sila ng mga simpleng topic. Gusto mo talaga medyo highfalutin na gusto mo kasi medyo hindi ka iismulin, di ba? Ano ba ito? Parang walang pinag-aralan, napakasimple, pang elementary. Yan, di ba? Pero, hindi ito ang sinunod ni Saint Dominic. Sabi niya, it was not his wish to give them a learned discourse, wise in the eyes of the world. Ang binigay niya, ang simpleng mensahe na galing sa Espiritu Santo. So, ano yung message? Ano yung lesson natin, mga kapatid? Hindi kailangan, minsan, binibigyan tayo ng mga homily na kung anong mga tawag dito, exegesis na mga matataas na hindi naman tinag sa ating mga puso. Minsan, kung humble lang tayo, kahit yung mga simple pabalik-balik na mga pambata na mga katekisis, yun pa ang nakakapagpabago ng ating buhay. Minsan kasi, lesson natin, we give lectures, we give sermons to impress others, to impress other lecturers, to impress other people. Pero, usisain natin ang ating puso. Ang preaching ba natin para matouch ang tao, para iwanan niya yung kasalanan niya? O para titingalain ka, no? At pupurihin ka?
Now, ang ginawa niyang lecture ay he explained the Hail Mary word by word. Parang nagbibigay siya ng lecture sa mga bata. Ang mga example niya ay napakasimple. No? Now, pagkatapos niya magbigay ng sermon sa maraming mga matatalinong madla, napakita sa kanya si Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanya, I rejoice. Ako'y nagagalak at natutuwa na sa iyong pagbigay ng sermon, hindi ka nag-umasa sa iyong sariling kaalaman. Ngunit, at hindi ka, hindi mo inisip na ikaw ay purihin ng mga tao. Instead, you were humble. You work with great humility dahil ang nasa isip mo ay ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaligtasan ng kaluluwa. At sa kasabi ni Jesus din, maraming mga pare, pag nag-preach sila, ito yung words ni Jesus to Saint Dominic, tira kaagad sila ng mga kasalanan, nakakalimutan nila na ihanda ang puso ng mga tao. Paano ihanda ang puso ng mga tao? Sa paraan na they have to develop in the heart of people a love for my angelic self, a love of prayer. So para pala maging effective ang preaching mo, maganda yung mo sila, I-lead mo ang tao patungo sa repentance. Sila ay matinag ng kanilang konsyensya sa mga kasalanan. Okay yon. Pero before pala yon, para matanggap nila ang iyong mensahe, i-develop mo pala ang love of prayer sa kanila. Kasi para siyang pataba sa lupa. Para siyang tubig sa uhaw na lupa. Kasi pag tumira ka agad sa heart of the matter, lalo na yung mga pagkundina ng mga kasalanan, at hindi pabasa ang kanilang natutuyong puso ng lupa, magre-rebound. So, ang sabi ni Jesus, should kindle a love of prayer, especially the love of my angelic Psalter. Yung ang love of the rosary. And then, kung sila ay magsisimulang mag-pray ng rosary, sa awa ng Diyos, mahihirapan siyang tanggihan na magbigay ng mga grasya sa kanila. So gusto ko na ikaw ay mag-preach ng Holy Rosary. And then, sabi ni Mama Mary, anak, huwag kang magtaka kung hindi magkakaroon ng bunga ang iyong mga pagsisikap. Bakit? Kasi hindi sila handa ang kanilang puso. So, kagaya ng tuyong lupa, dapat didiligan muna para mabasa, para mas madaling tumubo ang binhi. So, when you give sermon, urge people to say my rosary. Dahil dito, sa pamamagitan nito, ang iyong mga salita ay magkaroon ng maraming bunga. Yun ang secret. So sa ating mga Catholic Faith Defenders, sa ating mga ministry, Couples for Christ, o ano pa mga ministry dyan, kung gusto niyo magkaroon ng bunga, maraming bunga, encourage, preach the praying of devotion to the Holy Rosary. Okay. So, di nagtagal, na observe nila na hanggat ang mga pare ay kanilang tinuturo ang pagmamahal sa debosyon ng Rosary, ang mga buhay ay nagbabago. Pero sa tuwing pinapabayaan ito, all kinds of sin, lumalaganap, mga kasalanan.
sad to say, yung devotion sa rosary lasted only 100 years, 1 century. Pagkatapos nun, kinalimutan at inabandona ng mga tao, no, itong Confraternity of the Holy Rosary. Dahil doon, parang nakalimutan na, buried. So, I'm sure, no, ito ay kapakanan ng kaaway. Kasi ang rosary, ito ay ang pinaka-epektibong sandata laban sa impyerno, di ba? Battering ram. So, because of the jealousy of the devil, siyempre siya ang may kagagawa nito para ma-block ang grace ni Jesus, para maharangan ang pagdaloy ng mga grasya ng Panginoon. At actually, sabi ni Father Donald Calloway, grabe ka-epektibo ang kumpanya ng Diablo na kung titingnan mo, walang makikita na mga writings, first-hand writings, wala kang makikitang natitirang first-hand writing ni Saint Dominic. Lahat na sunog. Sunog sa mga kinuha ng mga bandido, sinunog na kung ano-ano man. Wala kang makikita. Ang makikita mo lang mga documents kay Saint Dominic is about patungkol sa kanya. Pero writings niya mismo, wala kang makikita ni isa. Yan ka-desperado ang Diablo na gusto niyang mawala sa alaala ang instrumento ng paglaganap ng rosary na Saint Dominic. No? Pero God will find a way. No? Dahil dyan, in 1349, no, pinarusahan ng Diyos ang buong Europe, no, with a terrible plague. Nagsimula sa Italy, Germany, France, Poland, Hungary. The Black Death, bubonic plague, no, caused by Yersinia pestis. Mga rats. Estimated 200 million died. No? 75 to 200 million died. Ito yung bubonic plague 1346 to 1353. No? Pagkatapos nun, humupa yon, nagkaroon na naman ng heresy of the Flagellantes at saka tragic schism in 1376. Sunod-sunod dahil inabandona ng mga tao ang rosary. Pero sa awa ng Diyos, ito lahat ay humupa at si Mama Mary, napakita siya kay Blessed Alan de la Roche, no? At minungkahi ni Mama Mary si Blessed Alan na i-revive ang Confraternity of the Most Holy Rosary or the devotion to the Rosary. So, si Blessed Alan de la Roche, isa ring Dominican, no? At siya ay isang prominente na theologian. Isang araw, during Mass, nagse-celebrate si Blessed Alan de la Roche ng misa, si Jesus ay nagsalita through the sacred host. Ang sabi ni Jesus, no, paano ba na ako ay pinapako mo na naman ulit sa krus? Bakit mo ako pinapako ulit sa krus? No, nagimbal si Blessed Alan, sabi niya, paano Lord? Paano kita pinako? Pinako mo na ako dati ng iyong mga kasalanan nung ikaw ay bata pa. No? Nung ikaw ay binata pa. Pero ngayon, ulit pinapako mo na naman ako. Dahil, alam mo kung meron kang karunungan, kaalaman, paano ipalaganap ang debosyon sa Holy Rosary, pero hindi mo ginagawa. Yan ang sabi ni Jesus. Alam mo, may karunungan ka, may kaalaman ka kung paano ipalaganap ang debosyon, pero hindi mo ginagawa. Pinapako mo ako ulit. No? Para bang pinagalitan siya ni Jesus. Kung ginawa mo lang ito, no, maaakay mo ang mga tao palayo sa kasalanan, no? Pero hindi mo ginagawa. Dahil dito, ikaw ay nagiging guilty, no?
guilty ka sa mga kasalanan na kanilang ginagawa. Parang ikaw na rin ang nagkasala dahil alam mo, pero hindi mo ginagawa. So, anong message to sa atin ngayon? Sa ating mga laiko at sa mga kaparian na nakikinig. Kung alam natin, meron tayong responsibilidad na paano ang dapat na pag-aakay para mapalayo ang ating kapwa sa kasalanan at hindi natin ginagawa, we are as guilty as them. May responsibilidad tayo. Lalo na ang mga matataas ang mga responsibilidad. Imbis na araw-gabi, mag-iisip ng paraan paano makaligtas sa kanilang mga mensahe, panay Netflix, panay party, panay inom-inom, kain-kain, panay pasosyal, no? Malaki ang pananagutan natin. So, dahil dito, naging masigasig si Blessed Alan na palaganap ang rosary. Walang tigil hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. At sabi ni Mama Mary, alalahanin mo anak, na nung ikaw ay bata pa, no? Na napagkalooban ako ng aking anak ng pabor para sa iyong conversion. So, ang conversion pala ni Blessed Alan ay dahil sa pinagkaloob ni Jesus kay Mama Mary na hiningi ni Mama Mary para sa kanyang conversion. At willing akong ulitin yun. Kahit magdusa ako na maghingi para mapagkalooban ako for the conversion of sinners. Dahil, sabi ni Mama Mary, malaking kaluwalhatian para sa akin may makita ako na kahit isang makasalanan na magbalik loob sa Diyos. No? Converted sinners are a glory to me. So, dapat ganun din tayo. A lesson para sa atin, hindi tayo mag-enjoy na may mga taong namamatay na hindi nakapag-repent. Hindi tayo mag-enjoy na, bagay sa kanya yan. Dami mong mga atraso, mamatay ka sa impyerno. Dapat hindi ganun. Pag ganun pa rin, nag-enjoy ka pa rin na may mga namamatay na hindi nakapagsisi, buti sa kanya may impyerno siya, malayo pa ang puso mo sa puso ni Kristo. Hindi ganyan ang puso ni Kristo. Dapat, as much as possible, lahat mamamatay na nakapag-repent. Yun talaga ang gusto mo. No? Hindi yung gusto mong mamatay sila na nanlaban. Okay? Saint Dominic appeared to Blessed Alan. Napakita rin si Saint Dominic kay Blessed Alan. At sinabihan niya, nakita mo mga resulta ko dahil yan sa rosary. No? Maraming resulta ng mga conversion dahil sa rosary. At sa pamamagitan ng rosary, madadala mo ang mga tao patungo sa real science of the virtue. We will talk more about the real science mamaya. Rosary means crown of roses. So, pinakita ni Mama Mary na kada Hail Mary na prayer, no, ay nagbibigay ka ng rosas, no, kay Mama Mary at kay Jesus. Tapos, kada tapos ng rosary, nakokompleto ang corona na rosas sa kanila. Okay? It is a complete crown. So, every Hail Mary, Our Father, roses na binibigay mo sa kanila. Tinatanggap nila, iniipon, at nilalagay ng anghel sa kanilang ulo. Ang sabi ni Brother Alfonso Rodriguez, no? Siya, every time na magpe-pray siya, nakakita siya ng red roses, no? Lumalabas sa kanyang bibig every time he prayed the rosary. Every time he prayed the Our Father, red rose.
every time he pray the Hail Mary, white rose lumalabas. No? At basing on the Chronicles of Saint Francis, no? May isang bata pa na friar, young friar, na mahilig mag-pray ng rosary, devoted, no? Kaya lang, may isang gabi, hindi niya magbebel na, tapos sila'y kakain na, dapat lahat ng prayers tapos na kasi kakain na sila. Hindi niya pa nasabing rosary. Nag-request siya sa kanyang superior na pwede ba siyang payagan na mag-pray first before siya pupunta sa hapagkainan. Pinayagan siya. So, nag-pray siya. Kaya lang, nag-aantay sila, matagal siya makabalik. Kaya pinasundo siya ng kanyang kasamahan. Nung sinundo siya, nakita siya ng sumundo sa kanya, doon sa room, nakaharap siya kay Mama Mary at may dalawang anghel na kumukuha ng rose na lumalabas sa kanyang bunganga habang nagsasabi siya ng Hail Mary at nilalagay isa-isa sa ulo ni Mama Mary at ni Jesus at tinatanggap naman nila, no? So, ang complete rosary is a large crown of roses. Ano ba yung complete rosary? If you pray kasi ito ay sinulat, wala pang luminous mystery, no? Si Saint Louis de Montfort, 1700s. Wala pang luminous. So, ang complete rosary is the joyful, sorrowful, and glorious. So, masasabi mong complete if you pray the 150 Hail Marys, the three mysteries. Yan ang complete. Pero, kung hindi mo kayang tatlo, pwede ring 50 Hail Marys or 5 decades lang. Na? So, ang 5 decades, maliit lang siya na wreath. Pero yung parang bouquet. Pero yung tatlo, kumpletong malaking corona. Yun. So, those are the roses na nilalagay sa ulo ni Jesus at saka ni Mary. So, bakit rose? Kasi ang rose is the queen of all flowers. So, kaya ang rose, dahil ang rose ay queen of all flowers, ang rosary is the rose of all devotion. So, kung may mga, ka pang mga devotion, dami, Sacred Heart of Jesus, Divine Mercy, kung ano man dyan, mga Station of the Cross, ito ang pinakamataas sa lahat, the rosary. Okay? Rosary is the rose of all devotion. Hindi sinasabing, ito na lang, kasi ito pinakamataas. If you can pray other devotions, much better. No? Pero ang sinasabi lang, it is the most important devotion. No? This is the most important devotion. Saint Dominic, as a reward sa kanyang being the disciple of the Rosary, no? Kinoronahan ang kanyang mga pagsisikap ng mga maraming milagro at sa mga tagapagsunod. At ang pinakamalaking biyaya sa kanya ay nadurog niya ang heresy ng Albigensian. At siya ay naging founder, no, ng Order of Preachers, Dominican Order, na napakalaking order hanggang ngayon, no, na nagdulot ng maraming mga santo. Okay? At sa si Blessed Alan de la Rose naman, dahil sa kanyang pag-restore ng devotion, no, bilang gantimpala, no, he received many apparitions from Mama Mary, privileges from Our Lady. Tinuruan siya mismo ni Mama Mary on how to work out his salvation personally, no? And then binigyan siya ng singsing ni Mama Mary sa kamay at buhok mismo ni Mama Mary binigay parang kwintas sa kanya, just like a mystical spouse, no? Si Blessed Thomas of St. John, no? Isa din siya sa mga masigasig nagpo-promote ng rosary at nagpe-pray ng rosary. Galit na galit ang diablo sa kanya, tinorture siya, binigyan siya ng malubang karamdaman na malapit na siya mamatay. One day, sa bingit ng kamatayan,
napakita ang demonyo sa kanya sa nakakahindik-hindik na hitsura. Buti na lang, katabi niya may picture ng Mama Mary at sumigaw siya, "Help me! Save me, sweet Mother Mary." No? Sweet Mother. Agad-agad, hinawakan ng kamay niya ni Mama Mary at sinabihan siya, "Do not be afraid, Thomas, my son, here I am going to save you." So kita niyo mga kapatid, if you are devoted to the rosary, to our Blessed Mother, hindi ka niya bibiguin. No? Do not be afraid, Thomas, my son. I am here. I'm going to save you. No? Dahil doon, lumayas ang dyablo, tumayo siya, nabalik ang kanyang lakas. Simula noon, bumalik siya sa pag-devote, sa pagpalaganap ng devotion sa rosary. Isa pa, hindi lang bibigyan ng gantimpala ng Diyos ang pagpalaganap ng rosary, kundi kung sino man ang mag-encourage, no? Ang makapagbigay ng inspirasyon sa iba na sasabihin ang rosary, na i-pray ang rosary. Ano bang ibig ko sabihin? Ito. Si Alfonsos, King of Leon and Galicia. Gusto niya, no? Because he believed in the power of the Holy Rosary. Hari siya. Gusto niyang parangalan si Blessed Virgin by saying the Rosary, no? Nilalagay niya sa kanyang parang bewang, sa kanyang belt, ang rosary, malaking rosary. Ngunit, mahilig siya magbigay. Kaya na ginagawa natin, nilalagay natin sa rear view mirror o ano, parang dekorasyon, no? Pero siya, nilalagay niya sa kanyang belt. So, bilang king, malaki ang impluensya niya, no? Pero ang kalungkutan lang dito, hindi siya nagpe-pray. Tamad siya. Hindi niya pinipray ang rosary. Nilalagay niya lang niya para ma-inspire ang iba na mag-pray. Okay? Pero dahil doon, kasi malaking influences niya, dahil hari siya, na-inspire yung mga sakop niya na nagpe-pray sila. Okay. So, isang araw, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa bingit ng kamatayan. At hindi sinabi dito kung vision or dream. Andun siya sa harap ng judgment seat ni Jesus. No? At maraming devils ang humihila sa kanya. Kinokondina siya. At dahil sa kanyang mga maraming kasalanan, sinisentensyahan na siya sa impyerno. Pero biglang dumating si Mama Mary at nag-intercede sa kanya. Nagpumagitna. No? At nilagay ni Mama Mary ang rosary sa timbang, no? Sa weighing scale, dito sa kabila, ang rosary dito sa kabila, ang kanyang mga kasalanan. No? Ang timbang ng rosary is mas mabigat kumpara sa timbang ng kanyang kasalanan. It was found that the rosary weighed more than his sins. No? Looking at him with great kindness, tiningnan siya ni Mama Mary na may puno ng awa. Sabi ni Mama Mary sa kanya, "Bilang gantimpala dahil sa inyong munting parangal sa akin, sa aking rosary, na iyong sinusuot para makita para ma-inspire yung iba, no? Pinagkalooban ako, no, ng aking anak na pahahabain pa konti ng ilang taon ang iyong buhay para ikaw ay makapagbagong buhay." No? So, pinagkalooban si Mama Mary. "I have obtained a great grace from you, from my son. Your life will be spared for a few more years." Mga ilang taon. Nung nagbalik ang katinuan ng hari, no? Sabi niya, "Blessed be the rosary of the most holy Virgin Mary, by which I have been delivered from eternal damnation." No? Sa pamamagitan nito, ako ay naligtas
sa siguradong kapahamakan sa impyerno. No? Totoo, no? Pinatutuuhan niya ang kanyang promise kay Mama Mary. He spent the rest of his life reforming his life, spreading the devotion to the rosary. At this time, he say it na faithfully every day. He say the rosary himself. Enemies of the rosary. So kahit binigyan na ito ng approval ni God, ang rosary, marami ng miracles, marami ng mga papal bulls, approvals, marami pa rin mga tao hanggang ngayon against the Holy Rosary. Yeah. May makilala ako mga theologians, Catholic theologians, na hindi sila pabor sa rosary. They frown upon it. Hindi ko sasabihin. So, yung iba, bakit? Dahil masyado na mataas ang kanilang pinag-aralan, ma-pride na. So, Saint Louis de Montfort said, they have absorbed the poison of hell. Ang kanilang hatred sa rosary is inspired by the devil. Lalo na yung iba na sa ibang sekta na kinukundina ang rosary. No? So, hindi mo daw pwedeng makundina ang rosary na hindi mo rin kasamang ikundina ang prayer na Our Father at Hail Mary. No? Dahil ito ay buhay, no? Mga misteryo sa buhay, kamatayan, kaluhalhatian ni Jesus. So kasama mo rin, kinukundina ang kanilang buhay dahil when we pray the rosary, we meditate on the life of Jesus and Mary. So if you are the enemy of the rosary, you are the enemy of souls. Sabi ni Saint Louis. No? Kasi ang rosary ay napaka-epektibo at siguradong paraan para magamot ang tao sa kasalanan. So, kung ikaw ay may problema sa lustful sexual sins, pray the rosary devoutly. Imposible na hindi matitigil ang iyong mga kasalanan. Sabi ni Saint Bonaventure, kung sino man ang mag-neglect sa ating ina, ang hindi bibigyan ng pansin sa ang ating ina, itatakwil ang ating ina, mamamatay siya sa kanyang mga kasalanan. Nakita niyo naman ang example. Ang ating mga kasalanan ang dami-dami. Pero kung si Mama Mary ang magbibigay ng kahilingan sa kanyang anak, nabibigyan tayo ng grasya, maliligtas tayo. Kasi kung sa ating standards lang, the justice of God, no one can stand. He who neglects her will die in his sins. So babala yan sa mga taong pilit tinatakwil si Mama Mary. Miracles. Ito. Si Venerable James Sprenger ang nagsabi nito at sa kanilang masigasig na effort para to re-establish the devotion to the rosary, sa kasamaang palad, merong dalawang mga matatalino na mga pare na sikat, Kilala sila sa kanilang magaling mag-preach, pero naging jealous sila. Jealous sila sa malaking progress ng effort ni Venerable James Sprenger to itaguyod ang rosary. Para bang nawawalan sila ng kasikatan. So sila ay nainggit. So itong dalawang pare na ito na mga matatalino, nag-prepare sila ng sermon at sinisiraan nila kung may pagkakataon ang rosary. Dahil sa kanilang pagkakilala, tanyag at matalino, marami silang nakumbinsi na hindi i-pray ang rosary. Okay? Isang araw, ang isang pare na ito, decided siya na gumawa ng sermon against the rosary.
sa following Sunday. Sa oras na dapat na siyang lumabas para magmisa, hindi siya lumalabas. So, pinasundo siya, pagtingin doon, andun siya sa kanyang silid, patay na, wala ng buhay. Hindi na siya nakapagkumpisal. Nung nalaman ng isang pare, akala ng pare, namatay siya sa natural cause, ang plano niya, ipagpatuloy ang sermon sa sunod na linggo, tungkol pa rin para ma-turn off ang mga tao, no, sa rosary. Pero, pinarusahan siya ng Diyos. He was struck down with paralysis. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Nung nakatumba na siya, humingi siya ng saklolo sa ating ina na tulungan siya. At he promised na kung siya ay pagalingin lamang, no, he promised to dedicate his life in promoting the rosary. Agad-agad gumaling siya. Pagbangon niya, no, instantly cured, no? Para siyang si Saint Paul na dati persecutor, ngayon siya na ang promoter, no, ng rosary. So, ang iba hindi maniniwala sa testamento na binigay natin, itong dalawang pare na isa namatay, di ba? So, sabi ni Saint Louis de Montfort, merong tatlong klaseng faith. Ang faith, dahil sa banal na kasulatan, sa ating simbahan, ang tawag dyan ay divine faith. Yeah? Ang faith na binibigay natin sa ibang tao, like sa mga scientifico, sa mga sinasabi ng iba, sa kanilang, ito ay human faith. Mga sinasabi nila patungkol sa mga kung ano-ano mga topics. Di ba? Pero yung faith na binibigay natin tungkol sa mga holy things, like itong hindi naman natin nababasa sa Bible, pero itong mga testamento like this, yung mga patotoo, mga milagro, mga testimony, ang tawag dyan ay pious faith. Hindi ibig sabihin dahil hindi nababasa sa Bible, hindi natin paniniwalaan dahil maraming mga testaments, mga testimonies, mga patotoo na ito ay galing sa mga reliable sources. So, hindi ibig sabihin lahat paniniwalaan natin, hindi rin ibig sabihin lahat itatakwil natin. Dapat middle. Sabi, virtue takes the middle course. Hindi tayo kaagad-agad maniwala, hindi rin tayo dapat sobra ka critical na hindi natin paniwalaan. Sabi dito, charity or love leads us to believe everything that is not against our faith. Pag hindi naman siya contrary sa ating faith, dapat paniwalaan natin. Charity believes all. Pero ang pride, kagaya ng ng deliverance and exorcism ministry. Maraming hindi naniniwala. Maraming sinisiraan ng grupo namin sa deliverance ministry. Gutom lang yan, no? Wala nang possession ngayon, wala nang oppression ngayon, no? Kasi hindi nila naiintindihan, kasi sabi ko, bago nyo siraan ang deliverance and exorcism ministry, magbasa muna kayo ng libro, no? Ito, yung mga libro, napakadami. Basahin nyo muna to bago nyo sabihin na walang diablo, walang possession, walang gutom lang daw, lipas ng gutom lang daw, psychological lang daw, no? Yan. So, anong cause niyan? Pride. No? Gusto mo ikaw lang sisikat, gusto mo lahat ng tao dadaan sa iyo. No? So, overcritical thinking ng mga tao. Ayaw maniwala sa mga testimonies kahit ito ay hindi pa against sa ating faith. Maraming tao, they are victim of it without realizing na biktima na pala sila. Itong klaseng mga tao, they refuse to believe what they do not understand. Dahil hindi nila naintindihan, kukutyain na nila, pagtatawanan nila, sabihin na, wala yan. Because of their own spirit of pride.
Isa lang rason dyan, pride. Sublime prayer. May isang babae, one time, napaka-banal. Napaka-holy. Actually, talo niya pa lahat ng mga madre sa kanyang mga penitensya. No? Grabe siya ka-stricto sa mga ayuno niya, sa kanyang mga penitensya. Grabe, very devout ang kanyang prayer. One time, nag-decide siya na gawin si Saint Dominic na kanyang spiritual director. So, nag-confess siya kay Saint Dominic. At bilang penance, sabi ni Saint Dominic, you pray the rosary as your penance. She prayed the rosary. Pero ang doon siya na gimbal nung sinabi ni Saint Dominic, from now on, you pray the rosary every day. Nasyak siya, nanibago siya, first time niya marinig. Sabi niya, wala akong time niyan. Bakit wala kang time? Kasi I do the stations of Rome every day. Sumusuot siya ng sackcloth, no? Ng hair shirt. Discipline niya, grabe, several times a week. Marami siyang penance, nagfa-fast siya. Grabe siya ka-strict, grabe siya ka-devoted. So, dagdag pa ito, yung rosary, ayaw ko, wala akong time. So, kinonvince siya ni Saint Dominic, gawin mo. Pero, hindi siya makonvince, ayaw niya. At, nagimbal siya, nagtataka siya, bakit ba ipipilit talaga ni Saint Dominic itong rosary? No? Na hindi naman ako sanay nito. No? Pagkagabi, nagkaroon siya ng vision. Napakita sa Jesus sa kanya. At andun siya sa harap ng judgment seat, hukom. Si Saint Michael, nilagay ang kanyang mga penitensya, mga disiplina, ayuno, prayers, lahat sa isang weighing scale. Di ba? Dalawang weighing scale nilagay. At nilagay din ang kanyang mga kasalanan. Mas mabigat ang timbang ng kanyang kasalanan sa kanyang mga lahat ng penitensya, lahat ng prayers, lahat ng mga disiplina niya. Nagimbal siya. No? Filled with terror, she cried for mercy. Humingi siya ng mercy, hingi sa ating ina. Dumating si Mama Mary at kinuha ang rosary na natandaan nyo, nag-pray siya ng isang rosary sa kanyang penance. Yun lang ang kinuha, yung isang rosary na na-pray niya. Dinagdag doon sa mga good works niya. Dinagdag sa kanyang mga penitensya. At naging mabigat ito. Dahil sa isang rosary na pinray na. No? So dito niya nakita na mas matimbang ang rosary sa lahat ng mga kanyang kasalanan. At pinagsabihan siya ni Mama Mary na bakit hindi mo sinunod ang aking servant na si Saint Dominic. Pagkabukas, bumalik siya kay Dominic, humingi siya ng patawad, at from that moment on, she prayed the rosary every day, and then she became holy, and finally, she received the glory of everlasting life. Okay. Si Saint Francis de Sales, o sa iba mag-pronounce, Saint Francis de Sales. Saint Francis de Sales, he made an oath that he will pray the rosary every day as long as he lived. So, ibig sabihin, the whole rosary, 3 mysteries. Joyful, sorrowful, and glorious. Saint Charles Borromeo, ganun din. Strongly recommend sa kanyang lahat ng mga pare at saka sa mga seminarians. Saint Pius V, one of the greatest popes who ever ruled the church, said the rosary every day. Marami pa. Hindi natin sabihin kung lahat-lahat, pero ito yung mga lalaking tao sa simbahan. Saint Thomas of Villanova, Archbishop of Valence. Saint Ignatius, the founder of Jesuits, say the rosary every day. Saint Francis Xavier, Saint Francis Borgia, Saint Teresa, Saint Philip Neri, at iba pa. Ang nagde-devotion sa rosary. Benefits. Ito yung mga benefits. Ang rosary that said with meditation, meditation, iisip mo yung yung mystery. Number 1, dahan-dahan, it will give us perfect knowledge about Jesus Christ. Number 2, it will purify our soul, washing away our sins. Number 3,
It gives us victory over all our enemies. Number 4, it makes it easy for us to practice virtue. Number 4, it makes it easy. Number 5, it sets on us fire with love of our blessed Lord. Number 6, it enriches us with the grace and merits. Number 7, it supplies us with what is needed to pay all our debts to God and to our fellow men. And finally, it obtains all kinds of graces for us from Almighty God. So, i-review nyo lang yan kung nakalimutan nyo. No? So, ang knowledge of Jesus Christ is the most important. Ito yung tinatawag na the science of salvation. Yung kaalaman natin tungkol kay Jesus. Sabi ni St. Paul, daig pa niya ang lahat ng human science. Dahil ang human science, kadalasan nagbibigay pa sa atin ng smoke of emptiness of pride. Smoke and emptiness of pride. So, walang maliligtas kung wala kang kaalaman tungkol kay Jesus. No? Ngunit, ang taong kahit walang alam ng kahit anong science ay maliligtas kung meron siyang kaalaman tungkol kay Jesus, the science of Jesus Christ. Now, bakit natin sinabi to? It is still connected to the rosary. One day, sabi ni Jesus kay Blessed Alan, kung ang mga taong makasalanan nagpe-pray lang ng rosary, no, ibabahagi ko sa kanila ang aking merits ng aking pasyon. No? At ito ay huhupa sa galit ng aking Ama, sa hustisya ng aking Ama. Put on the armor of God. Ano tong armor of God? Ang Holy Rosary. No? This is the armor of God. You will crush the head of Satan by this. And makakatayo ka firm against all temptation. Kahit yung mismong rosary, the material rosary, no? The material rosary is a terrible against the devil. Itong rosary, no? Ito ay kinakatugutan mismo ng diablo. Maraming nagpapatotoo na yung mga possessed ay nade-deliver by just putting the rosary on the neck of the possessed. No? Si Blessed Alan, may kilala siyang tao na kung ano-ano ng mga prayers at devotion sa isang possessed, pinapray nila, hindi pa rin lumalabas. One time, nilagay nila ang rosary sa lieg ng possessed, doon, na deliver na. Okay? And then also, every time na tatanggalin ang rosary, bumabalik. Natotorment siya ng devil, no? So kaya nag-decide siya to wear it day and night. Hindi kayang tiisin ng diablo sa kanyang lieg. Blessed Alan also testified that maraming na-deliver again from possession, no, by putting around the neck sa mga possessed ang rosary. Si Father Jean Amat, no, Order of St. Dominic, no, may isang batang maliit, no, na possessed. After he had exorcised her several times without success, no, wala ring success, nilagay niya rin ang rosary. Sigaw ng makaawa na tanggalin. Ang mali ni Father, tinanggal niya dahil naawa siya. No? Pagkagabi, binalikan siya ng diablo na nag-possess sa bata at susunggaban siya. Ngunit meron siyang rosary sa kanyang kamay, kaya hindi nila magawang kunin sa kanyang kamay ang rosary. No? At sila ay hinabol at pinalayas ni Father Amat, saying, Holy Mary, Our Lady of the Holy Rosary, come to my help. So hindi sila nagmatagumpay. Pagkabukas, binalikan ni Father Amat yung bata, possessed pa rin. Dito, hindi na siya naawa, nilagay niya na sa lieg at sila ay nagdusa, no? Ang mga diablo. At sabi niya, by the power of the Most Holy Rosary, I command you, all evil spirits, to leave the body of this girl. Ayun, lumayas na sila. Salutary effects. Sabi ni St. Augustine, wala nang mas dadaig pa, no, sa mga spiritual exercise kumpara sa
paggugunita sa sufferings ng ating Panginoon. No? The sufferings of the passion of our Lord Jesus. One day, Our Lady revealed to Blessed Alan after the holy sacrifice of the Mass, no, na wala na, sabi ni Mama Mary kay Blessed Alan, wala nang dadaig pa na devotion greater than the merit than the Holy Rosary. No? It is the second siya sa Holy Mass. Ang Holy Mass ang pinakamataas. Ang next is the Holy Rosary because it is para siyang second memorial and representation of the life and passion of Jesus. Because, kita mo, lalo na yung sorrowful mystery. No? So, the whole life of Jesus. So, ang complete rosary pala talaga, dapat i-pray mo yung tatlo. Pero acceptable na rin kung kahit 5 decades lang. Okay? Now, Father Dorland, noong 1481, napakita si Mama Mary kay Venerable Dominic the Carthusian. No? Sabi ni Mama Mary kay Venerable Dominic, kung ang isang tao na nasa state of grace will pray the rosary with devotion, no, meditating, he will obtain full entire remission of all sins. Mapapatawad lahat ng kasalanan niya, no? Mabubura lahat ng kanyang kasalanan. In the state of grace. Lahat ng mga temporal punishments. No? Parang sa plenary indulgence. No? At saka sabi ni Mama Mary kay Blessed Alan, I want you to know, no, na maraming indulgence ang nakatali sa rosary. No? So, I shall add many more to every 50 Hail Marys. Sa kada 50 Hail Marys, meaning 5 decades, to those who say them devoutly, nakaluhod, no? And walang mortal sin. So, anong mangyayari? No? I shall obtain for him full remission of the penalty of the guilt of all his sins at the end of his life. Pag siya'y namatay, straight to heaven. Straight to heaven. Kasi lahat ng temporal punishments, mawawala. Okay? Ang sabi ni Mama Mary, huwag kayong magduda, do not be unbelieving na ito ay imposible. Kasi napakadali para sa akin dahil ako ay ina ng hari ng langit. At tinawag niya ako na full of grace. Kaya, pwede kong ibigay ang grasya, no? Malaya akong ibigay kahit kanino na gusto ko sa aking mga anak ang grasya. Dahil ako ay full of grace. It is easy for me to do because I am the mother of the King of Heaven. No? At saka, sabi ni Abbe Blosius, praying the rosary is a very successful means in obtaining all the graces. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga taong gusto mong i-pray. May mga taong gustong akayin, mag-convert, no? At para sa buong simbahan. Saint Denis, no? Natutuwa ang Diyos, sabi ni Saint Denis. Malaking kagalakan para kay Lord ang kahit sino na nagko-cooperate, nagsisikap para sa kaligtasan ng kapwa niya tao. For saving souls. If you're in the ministry of evangelizing, preaching, praying, lahat ng mga ministry, if you cooperate to the work of salvation of souls, ito yung pinakagusto. Dahil wala nang ibang rason kung bakit pumarito si Jesus, kundi magligtas ng mga kaluluwa. No? Magligtas ng kaluluwa. Pope Gregory XIII, no? Ito ang binigay sa atin ng langit para pahupain ang galit ng Diyos Ama. So ngayon, mga kapatid, giyera sa Israel, saka mga Palestinians, nagtuturuan kung sino may kasalanan.
hindi natin to i-take for granted dahil pwede itong sisiklab ng Third World War. Kasi magkakampihan ang Iran, magkakampihan ng mga Russia, US. Pag nagkakampihan na yan at mag-aalboroto, pipindutin ng nuclear, pwedeng sumiklab ang Third World War. Islam at saka Christianity, Judaism. So, alam mo. So, kung ito ay punong-puno na ang salop ng langit sa ating mga makasalanan. Grabe na yung ating harap-harapan na makasalanan. Dati, may mga homosexuality na sa Sodom at Gomorrah. Pero hindi sila nagpapakasal. Ngayon, nagpapakasal na. Binibless pa ng ibang mga taga-simbahan. Harap-harapan na talaga. At hindi debate nung unang panahon kung sino yung babae at sino yung lalaki. Ngayon, debate na. At ikaw na yung siraulo pag sinabi mo dalawa lang ang kasarian. No? So, grabe na talaga ang talamak na at wala nang hiya ang mga tao na magsabi na hindi totoo ang Diyos. So, ang blasphemy, grabe na. No? So, to appease the anger of God, I implore you, brothers and sisters na nakikinig ngayon, to united, we pray the rosary every day. Ito lang talaga ang magbibigay sa atin ng maka-obtain si Mama Mary ng extension, no? Grace from His Son. So, last kwento, diabolical possession. So, isang araw, before the crowd of 12,000 tao nakikinig kay St. Dominic, may isang Albigensian heretic, kinukutya ang 15 mysteries of the Holy Rosary. No? Ito yung complete 15 mystery. At saka dahil doon sa kanyang pangungutya, marami ang nainganyo na hindi mag-convert. As a punishment bilang parusa galing kay God, hinayaan niyang pumasok ang 15,000 devils sa taong yon. Naposes siya, 15,000 na mga diablo. Bakit 15,000? Dahil he attacked the 15 mysteries of the Rosary. Now, nilagay ni Saint Dominic ang rosary sa kanyang leeg at sinabihan niya ang possess. Sabihin mo, Satanas, sa lahat ng mga santo sa langit, sino ang kinakatakutan? No? Sino ang dapat bibigyan ng parangal at pagmamahal ng mga tao? Sa lahat ng santo sa langit. No? Dahil dito, sumigaw ang mga diablo. Grabe ang sigaw nila na nakakatakot na marami ang hinimitay sa takot. Sa nakikinig, hinimitay sila sa takot. Pagkatapos naman nun, nagmakaawa na naman siya. Umiyak na naman ang diablo. Ang iyak niya, grabe makakaawa na maraming tao nakikinig, umiyak na rin dahil naawa rin sila. No? Pagkatapos, sabi niya, Dominic, maawa ka sa amin. Dito mo makita, no? Nagmamakaawa kasi ayaw niyang sagutin ang tanong. Kasi pag sinagot niya ang tanong, para na lang niyang sinasabi kung ano ang sikreto para sila mapuksa. Para na rin inaamin nila kung sinasabi niyang sikreto kung paano sila matatalo. Diba? Kaya ayaw niyang sagutin. Kung sino ang tinakatakutan sa buong langit at dapat mamahalin. Okay? Yun ang tanong. Sabi niya, maawa ka sa amin. No? Kami ay nangangako na hindi ka namin sasaktan, no? Maawa ka sa amin. Di ba mahabagin ka sa iba? Bakit ikaw ay masaya na makita kami naghihirap? Maawa ka, please have pity on me. Have pity on us, no? Pero hindi natinag si Saint Dominic, pinilit niya pa rin na sagutin ang tanong, no? Sabi nila, sige, sasagutin ka namin, pero pwedeng pabulong lang na ikaw lang makarinig. Kasi kasi yung katanungan na yon ay importante para ring evangelization sa 12,000 na nakikinig. Para malaman nila kung ang kahalagahan ni Maria. No? Pero ayaw nila kasi mapapahiya sila eh. Pwede bang ibulong lang namin na ikaw lang makakarinig?
Hindi pumayag si Saint Dominic. No? Pinilit ni Saint Dominic pero ayaw nilang patinag. Tumahimik sila, ayaw nilang magsalita. Kaya napilitan si Saint Dominic nang humingi ng tulong kay Mama Mary. Sabi niya, Mary, Wonderful Virgin Mary, I implore you by the power of the Most Holy Rosary, order these enemies of the human race to answer me. No? Hiniling niya na sagutin siya sa tulong ni Maria. Dahil doon, mga apoy lumabas sa ilong, sa bunganga, sa tenga ng poses. Tumalsik doon sa mga tao, pero wala namang nasaktan sa mga tao. At sila ay sumigaw. Dito, ito nakakamangha, nakakatawa. Ito Diablo ito ang nagsasabi Sabi niya ng Diablo, Dominic, we beseech you, by the passion of Jesus Christ and by the merits of His Holy Mother and all of the saints, let us leave the body of this man without speaking further. Kita mo, parang naglilitaniya. No? Sa pasyon ng Hesukristo at sa mga merito ng ina, no? Maawa ka. Paalisin mo na kami sa katawang ito na hindi na magsasalita. No? At di ba kami ay mga sinungaling? Bakit mo kami paniniwalaan? Ano ba ang kwenta ng salita namin? Kami naman ay mga sinungaling, di ba? Wag mo na kami i-torture, wag mo na kami ipasabi kung sino yon, no? Maawa ka sa amin. Pero nagsabi ni Mama Mary, O most worthy Mother of Wisdom, I am praying for the people assembled here. No? I beg you to force this enemy to proclaim the truth. Tapos, si Mama Mary dumating, pero hindi nakikita ng mga tao, invisible si Saint Dominic lang nakakita. No? Hinampas niya ang demonyo with a golden rod. At saka sinabi ni Mama Mary, sagutin mo ang aking servant na si Dominic ngayon din. Doon na nagsimulang magsigaw ang Diablo. Sabi ng Diablo, O ikaw na aming kaaway, ikaw ang aming, dahil sa iyo kami ay nagiba, no? Nasira, our downfall or destruction. Pasensya na kayo sa aking translation. Yun lang makayanan ng Tagalog ko. You are our downfall, you are our destruction. No? Bakit ka dumating galing sa langit para lang kami ay pahirapan, no? O advocate of sinners, you who snatched them from the very jaws of hell, you are the very sure path to heaven. So sinabi na nila, binunyag na nila, no? Na ikaw ang pinakasigurado na daan patungo ng langit, no? At ikaw ang rason, no? Ikaw ang rason ng aming kahihiyan, no? At aming pagkalupig, sabi niya. Sabi niya, ngayon, makinig kayo mga Kristiyano, sabi ng Diablo. Kasi pinilit siyang magsalita ng totoo, no? The Mother of Jesus Christ is all-powerful, and she can save her servants from falling to hell. Galing to sa Diablo. Hindi siya pa makapag-sinungaling dahil pinilit siyang magsalita ng totoo. She can save her servants from falling into hell. She is the sun which destroys the darkness of our wiles and subtlety. No? Siya ang nagbubunyag ng aming mga plano at siya ang sumisira sa aming mga patibong at sa aming mga tukso. Mapipilitan kaming sabihin na walang kahit isang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno, no? Dahil sa kanyang tulong, no? Not a single soul who has really persevered in her service, no? Naging devoted sa kanya ay makukundina sa impyerno. Kahit isang buntong hininga lang ni Maria, daig pa ang lahat ng panalangin ng mga santos, no? Kinakatakutan namin siya sa lahat ng mga santo sa langit, no? Maraming Kristiyano ang tumatawag sa kanyang pangalan sa panahon ng kanilang kamatayan, no? Na dapat na sanang mapupunta sa impyerno ay naligtas pa dahil sa kanyang intercession. Oh, if only that Mary tawag nila, no?
No? Kung hindi lang dahil sa kanya, kay Maria, matagal na naming na natalo ang simbahan. We have conquered the church. Matagal na sana. No? Ngayon, na pinilit nyo kaming magsalita, sabihin namin sa inyo ito. Walang kahit sino man na nagpursige sa pag-pray ng rosary ay maiimpyerno. No? Dahil kanyang hihilingin ang mga taong nagdadasal ng rosaryo, hihilingin niya sa kanyang anak ang grasya na sila ay makapagsisi ng kanilang kasalanan. So, dadaan muna sa pagsisisi. Hindi instant maliligtas. Dahil sa iyong pagpursiging pag-pray ng rosary, mabibigyan ka ng grasya na ikaw ay makapagsisi at you will obtain forgiveness ng kapatawaran and mercy. Pagkatapos nun, lumabas na pagkatapos ng sabi ni Saint Dominic, okay, lahat tayo, sabay-sabay, mag-pray ng rosary, slowly, dandahan, and with great devotion. Sa kada Hail Mary na sinasabi ng mga tao, no, lumalabas ang mga dyablo. Unti-unting lumalabas ang mga dyablo sa anyo ng mga nagbabagang uling. Lumalabas sa katawan ng tao hanggang maubos yung 15,000 na mga dyablo. Nung lahat ay napalabas na, no, si Mama Mary ay hindi nakikita ng mga tao, nagbigay ng blessing sa lahat ng mga tao, and all the people were filled with joy because of this. No? At dahil doon, maraming mga heretics na convert during that day because of the miracle. At nag-join sa confraternity of the Most Holy Rosary. Okay. God bless us all. Please pray for me. I'm gonna travel this evening after the family rosary. Okay, sino mag volunteer ng closing prayer? Brother Ramel, gusto mo mag-closing prayer? Sige po, Doc. Okay. Hello po. Okay. Naririnig ba ako, Doc? Yes, yes. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito at sa mga oras na ito na pinagkaloob mo sa amin na karunungan na ibinigay mo sa iyong alagad na si Doc Ditching. Maraming salamat, Panginoon, at kami ay bigyan pa ng dagdag na mga katuruan na galing sa iyong simbahan. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamatan sa ngalan ng iyong anak na si Kristo at ng banal na Espiritu Santo at sa tulong ng mahal na Birhen at San Jose. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, bro. So, Welcome daw. sa mga